Isang simpleng aksidente ang nagbago sa kanyang buhay na naging daan para siya ay yumaman. Habang nililinis niya ang bubong ng baso gamit ang isang map na sugatan ng kanyang mga kamay, sa bawat hiwa at kirot na kanyang nararamdaman, biglang pumasok na ideya sa isip niya na paano kaya kung mag-imbento ako ng map na kayang pumiga ng sarili niya. Isang map na hindi kailangan pigain ng tao gamit ang kamay at isang ideyang makakatipid ng oras at magpoprotekta sa kamay ng maraming tao. Hiniram niya ang ballpen ng anak niya at ginuhit ang kanyang naisip, binalutan ng sinulid ang ulo ng map at pinagdugtong ang lahat at yun ang naging unang magic map na nagawa niya. Kasunod nito, tinulungan siya ng kanyang ama na makahanap ng investor. Humanga ang investor sa ideya, ngunit sinubukan ng kanyang tapang sa pamamagitan ng mga tanong. Pero sa isang matatag na sagot, nakuha niya ang puhunan, kaya kumuha siya ng mga workers at nabuo ang mga produkto. Ngunit tinanggihan ito ng mga tindahan dahil para lang daw sa malalaki at kilalang brand ang istante nila. Wala siyang choice kundi siya na mismo ang magbenta sa isang parking lot, ngunit walang pumapansin sa produkto niya. Hanggang sa gumamit siya ng simpleng demo para makuha ang pansin ng mga tao, ngunit dumating naman ang mga pulis at kinuha ang produkto niya. Sa bahay, naghihintay sa kanya mga bayarin at isang anak na may lagnat pa, kaya gumuho ang lahat hanggang sa may kumatok para tuparin ang kanyang pangarap. Ang kanyang dating asawa, ito nakita nito ang hirap at laban niya sa buhay, kaya pinakilala siya sa isang TV shopping program na nagbigay sa kanya ng pagkakataong iharap ang produkto sa buong mundo. Noong una, pumalpak siya, ngunit sa pangalawa, sa isang puting room, nilinis ng map ang lahat ng walang bakas na mangha ang boss, kaya nag-order ito ng 500 pieces na map. Ngunit sa live TV, walang bumili dahil hindi alam gamitin ng host ang map at malaki ang naging logi nila, pero hindi siya sumuko. Pinuntahan niya mismo ang boss at nakiusap ng isa pang chance na siya mismo ang mag-demo kung paano gamitin ang produktong siya ang may gawa. Dahil walang makakaintindi sa isang pangarap kundi ang taong handang ipaglaban ng pangarap niya hanggang dulo.